Nagsimula ang pelikula sa isang pagsasalaysay na 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang isang angkan ng mga Weaver ay bumuo ng isang lihim na lipunan ng mga assassin na tinatawag na fraternity upang magsagawa ng mga pagpatay upang maibalik ang kaayusan sa bingit ng kaguluhan. Sa Chicago, ipinakilala sa atin si Wesley Gibson, isang white-collar office worker na sawang-sawa na sa kanyang malupit na trabaho at kinakailangang tignan ang malahalimaw na mukha ng kanyang boss at nagagalit sa kung paanong ang iba ay nagpapanggap lamang na hindi siya isang ganap na demonyo dahil lamang sa kaarawan niya ngayon. Si Wesley ay malapit nang sumuko sa kanyang trabaho at sawa na sa buong buhay niya, lalo na sa kanyang girlfriend na nakikipagtorjakan sa best friend niyang si Barry. Naalala niya kung paano siya iniwan ng kanyang ama noong siya ay 7 taon pa lamang at iniisip niya kung anong uri ng tao siya. Pagkatapos ay ipinakilala sa atin ng kanyang ama na tinatawag na Mr. X na pumunta sa isang gusali upang makipag-usap sa isang babae tungkol sa paghahanap sa pinanggalingan ng isang bala. Nagulat ang babae nang makita siya ngunit sinabi niya sa kanya kung gusto niyang patayin siya ay kanina pa niya ginawa. Habang sinusuri ng babae ang bala, pinatay siya ng isang sniper mula sa kabilang gusali. Tumakbo si Mr. X sa pasilyo, lumingon siya at inilabas ang kanyang kakaibang kakayahan pagkatapos ay tumakbo ng napakabilis at tumalon sa kabilang gusali. Sa gitna ng ere ay pinatay niya ang mga lalaki sa bubong, pinakurve pa nga ang isang bala upang patayin ang isa pa. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang assassin na nagngangalang Cross na nagpahayag na si Mr. X ay nasa tamang lugar kung saan niya gusto siya bago si Mr. X ay napatay sa pamamagitan ng isang headshot. Lumalabas na ang bala ay nagmula pa sa malayong lugar at dumaan sa iba't ibang antas bago nakarating sa kanya. Samantala, nakita natin si Wesley habang nagrereklamo ang kanyang kasintahan tungkol sa patuloy na pagdaan ng tren sa itaas, ngunit gusto lang ni Wesley na tumahimik siya kaya lumabas siya. Si Wesley ay tumungo sa trabaho kung saan binungangaan siya ng kanyang boss na si Janice. Nagsimulang umatake ang kanyang panic attack na pinipilit siyang kunin ang kanyang mga pills at sinubukan huminahon. Pagkatapos umalis sa trabaho, pumunta si Wesley sa drugstore kung saan nakita niya ang isang lalaki na tamang nakatingin sa kanya. Isang babae ang biglang lumitaw sa kanyang harapan na nagsasabi sa kanya na kilala niya ang kanyang ama bilang ang pinakadakilang assassin na nabuhay at pinatay siya ng lalaking nasa likuran niya. Naglabas siya ng sandata at pinaputokan ng lalaki na si Cross pala. Nagsimulang matakot si Wesley. Nagsagawa ng corner shot ang babae at binaril ang lahat ng salamin sa tindahan para harangan ng paningin ni Cross. Tumakbo si Wesley at muntik ng tamaan ng bala, ngunit iniligtas siya ng babae sa pamamagitan ng pag-abala kay Cross. Tumakbo siya sa kalsada, habang hinahabol siya ni Cross, ngunit ang babae, na ang pangalan ay Fox, ay napakagaling na isinakay siya sa kanyang sasakyan at umalis. Nagmakaawa si Wesley na pakawalan siya para makapunta siya sa pulisya, ngunit hindi siya pinansin ni Fox at humarurot upang makatakas mula kay Cross na humahabol gamit ang ice cream truck. Pinaputukan sila ni Cross at gumanti ng putok si Fox nang hindi man lang tumitingin. Inalis niya ang windshield at umakyat sa kotse na nagbigay kay Wesley ng pinakamagandang tanawin sa kanyang buhay habang pinapaputokan niya ang humahabol sa kanila. Nagawa nilang makatakas mula kay Cross, ngunit nagawa ni Cross na magpaputok ng curve shot na tumama sa kanilang gulong. Dumating sila sa isang roadblock ng pulisya at ginamit ni Fox ang kanyang kakayahan at pinatalon ng kotse sa mga pulis, sumakay sa isang bus at nagawang lumayo. Nagising si Wesley sa isang hindi kilalang gusali kung saan nakatagpo siya ng ilang lalaki pagkatapos ay muli niyang nakita si Fox. Pagkatapos ay nakilala niya si Mr. Sloan na kanilang pinuno na agad na nagutos sa kanya na barilin ng mga pakpak ng ilang mga langaw sa malapit. Iniisip ni Wesley na siya ay baliw hanggang sa dumampi ang isang baril sa likod ng kanyang ulo at binalaan siya ng isang lalaki na gawin ng utos. Sa pagtaas ng kanyang panic attack, nag-activate ang kakayahan ni Wesley at binaril ang mga pakpak ng mga langaw na kanyang ikinamangha. Sa tingin niya ay imposible ngunit ipinaliwanag ni Sloan na ang nararamdaman niya ay hindi isang panic attack kundi isang espesyal na kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na magproseso at mag-react sa mga bagay ng mas mabilis kaysa sa normal na mga tao. Itinutok ni Wesley ang baril kay Mr. Sloan na nagsasabi sa kanya na siya ay baliw, ngunit pinaalalahanan siya ni Mr. Sloan na ang baliw ay ang taong may dugo ng isang assassin sa kanyang ugat ngunit sinasayang ang kanyang buhay. Ipinakilala niya ang koponan bilang fraternity ng mga assassin at ang kanyang ama ang kanilang pinakadakilang assassin. Hindi pinaniwalaan ni Wesley ang kahit na isang salita at tumakbo palabas. Nagising siya kinaumagahan, iniisip na panaginip lang ito hanggang sa makita niya ang baril na hawak niya noong nakaraang araw. Tumakbo siya sa ATM sa kalye para lang makita ang $3 milyong sa kanyang account. Nang makita ito, sa wakas ay napagtanto ni Wesley na ito na ang kanyang pagkakataon na umalis sa kanyang dating buhay.
Si Wesley ay nasa trabaho nang dumating si Janice at sinimulan siyang bungangaan hanggang sa mapuno na si Wesley. Sinimulan niyang sagutin siya na sinasabing sawang-sawa na siya sa kanya at ang totoo ay walang natutuwa sa kanya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang keyboard at hinampas ang kanyang matalik na kaibigan sa mukha bago nagmarcha palabas. Sa labas ay nakita niya ang mga wanted na poster para sa kanya at kay Fox bago siya nakitang huminto sa harapan niya. Tumalon siya sa kanyang kotse, hindi na natatakot ngunit nasa sabik na matuto pa. Dinala siya ni Fox sa lihim na base ng fraternity na tila isang pabrika ng tela. Sa tingin niya ito ay isang cover lang ngunit ipinaliwanag ni Sloan na ang pagawaan ng tela ay hindi isang cover. Nagtataka si Wesley kung pumapatay sila ng mga tao o gumagawa ng mga tela ngunit tinanong lang siya ni Sloan kung handa na ba siya. Sinabi niya na siya ay handa na dahil wala na siyang babalikan, kaya dinala siya ni Fox upang makita ang isang lalaking nagngangalang repairman. Tinanong ni Fox kung bakit siya dumating at nang hindi siya nagbigay ng magandang sagot, sinimulan ng lalaki ang pag-aayos ng kanyang mukha. Pagkatapos ay dinala ni Fox ang bugbog na si Wesley upang makita ang isa pang lalaki na tila isang butcher. Siya ay bihasa sa mga kutsilyo at sinabi kay Wesley na ito ang pinakamahusay na mga kagamitan sa pagpatay. Inabot kay Wesley ang isang kutsilyo at sinabihang umatake, ngunit dinisarmahan at sinaksak sa kamay. Pagkatapos ay nagising siya na natatakpan ng matigas na puting substance na tila isang wax. Ang lalaki doon ay nagsabi sa kanya na ang sangkap na ito ay nagpapabilis ng paggaling. Pagkatapos niyang gumaling, dinala siya ni Fox upang makita ang gunsmith upang simulan ang kanyang pagsasanay sa mga baril at laking gulat niya nang makitang ang kanyang mga target ay mga totoong bangkay ng tao, ngunit sinabi sa kanya ng gunsmith na kailangan niyang matutong bumaril ng isang tao. Ang kanyang susunod na pagsasanay ay kung paano i-curve ang isang bala na sa tingin niya ay imposible, hanggang sa dumating si Sloan at ipinakita sa kanya kung paano ito ginagawa. Pagkatapos ay dinala ni Fox si Wesley sa field, itinulak siya papunta sa isang dumadaang tren. Nawalan ng malay si Wesley at nagising na lang sa recovery room. Kinabukasan, dinala ng mga assassin ang isa sa kanila na pinatay ni Cross na tinutugis ang mga miyembro ng fraternity. Inihayag ni Sloan sa iba na si Wesley lang ang makakalapit sa kanya at kailangan nila siyang sanayin. Ang susunod na pagsubok ni Wesley ay ang paghuli ng mabilis sa gumagalaw na shuttle sa loob ng isang weaving machine. Sinabihan siya ni Fox na pabagalin ang oras ngunit nahihirapan siya at mabilis na sumuko. Lumabas siya at nakita si Sloan, sinabing handa na siya, ngunit sa palagay ni Sloan kailangan niya ng karagdagang pagsasanay. Si Fox pagkatapos ay nagsimulang gisingin siya na hinihingi na malaman kung bakit siya narito, naghahanap ng isang tiyak na sagot. Sa wakas ay sinabi ni Wesley na hindi niya alam kung sino siya, na tila nakalugod sa kanya. Pagkatapos ay dinala ni Sloan si Wesley sa lumang silid ng kanyang ama kung saan nalaman niya na si Sloan ay partner ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Sloan kung paano naging rogue si Cross at iniligpit ang kanyang ama. Hinihimok siya ni Sloan na alamin pa ang tungkol sa kanyang ama para makilala niya ang kanyang sarili. Sa pag-aaral tungkol sa kanyang kasaysayan, naudyukan na ngayon si Wesley na maging ang taong siya na nakatakdang maging, binanggit na ngayon lang siya nakaramdam ng pagiging tunay na nabubuhay. Nagsimula siyang magsanay ng mas mahirap na naglalayong patayin si Cross sa pamamagitan ng pag-aaral ng higit pa tungkol sa kanya at sa kanyang mga kasanayan at ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos ng isang malagim na pagsasanay, sa wakas ay natalo na niya ang butcher, nahuli ang shuttle, at sumakay sa tuktok ng tren kasama si Fox. Ang huling hadlang sa kanya ay ang pag-curve ng mga bala na nahihirapan siyang gawin. Pagkatapos ay tumayo si Fox sa firing range na sinasabi sa kanya na barilin ang target. Nagawa ni Wesley na tipunin ang kanyang lakas ng loob at i-curve ang kanyang bala sa paligid ni Fox na ikinatuwa ni Sloan. Ngayon ay isa na siyang miyembro ng fraternity, dinala siya ni Sloan sa kanilang pinakamalaking lihim. Ipinakita niya kay Wesley ang isang hinabang tela na sinasabi sa kanya na ang hinabi na tela ay isang code na nagbibigay sa kanila ng mga pangalan ng kanilang mga target. Nagtataka si Wesley kung saan nanggagaling ang mga pangalan, ngunit hindi ito pinansin ni Sloan at iniabot sa kanya ang kanyang target na kinuha mula sa tela. Sinabihan siya ni Fox na ang target ay nasa loob ng isang gusali habang sila ay nakasakay sa ibabaw ng tren at papatayin siya ni Wesley mula doon. Nakita nila ang lalaki sa loob at tinutukan ni Wesley ngunit sumuko siya. Nang maglaon, iniisip niya kung ano ang ginawa ng lalaki upang maging karapat-dapat sa kamatayan at mga tanong kung tama o mali ang kanilang ginagawa. Pagkatapos ay ibinahagi ni Fox ang isang kwento ng isang lalaki na pinatay ang isang buong pamilya. Ito ay matapos mabigo ang isang miyembro ng fraternity sa pagpatay sa lalaki isang linggo bago ang pangyayari, kung kaya't sila ay sumusunod sa mga utos at pinapatay ang lahat ng mga target. Sa pamamagitan nito, pinatay ni Wesley ang target ng walang pag-aalinlangan.
Nagsimula siyang tumanggap ng higit pang mga target, umaasang makakaharap si Cross sa lalong madaling panahon. Ang kanyang susunod na target ay nagmamaneho sa isang limo at si Wesley ay mainit na sumusunod sa kanyang landas, ngunit ang kotse ng lalaki ay hindi tinatablan ng bala. Sa tulong ni Fox, nagawang i-flip ni Wesley ang kanyang sasakyan sa ibabaw ng limo, binaril ang lalaki sa sunroof bago mabilis na umalis. Pagkatapos ay bumalik si Wesley sa kanyang apartment, kung saan natagpuan niya ang kanyang girlfriend na tinutorjak ni Barry at pinilit niyang pumasok upang kunin ang baril ng kanyang ama. Sinimulan siyang kutsain ng kanyang dating kasintahan dahil hindi siya isang lalaki, kaya pumasok si Fox at binigyan si Wesley ng matamis na halik para tumahimik siya. Hinihintay ni Wesley na kunin ni Fox ang sasakyan nang bigla siyang binaril ni Cross at saka naglaho. Hinabol siya ni Wesley, binaril si Cross na muling nawala. Sinubukan ni Wesley na gamitin ang kanyang kakayahan upang maramdaman siya ngunit hindi sinasadyang nabaril ang isa sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay bumaril si Cross ng curve shot mula sa kabuuan ng silid na tumama kay Wesley. Nagising siya sa loob ng recovery room nang makitang natamaan siya sa balikat. Binunot ni Wesley ang bala at dinala ito para ipakita kay Sloan, dahil ito ang unang traceable na bala na ginamit ni Cross. Natunton niya ito pabalik sa Eastern Moravia kung saan nagsimula ang fraternity. Nais ni Wesley na hanapin si Cross, at nang makitang handa na siya, iniabot sa kanya ni Sloan ang papel na may pangalan ni Cross at sinabihan siyang umalis. Pagkatapos niyang umalis, ibinunyag ni Sloan ang isang papel na may pangalan ni Wesley at ibinigay ito kay Fox bilang susunod niyang assignment. Dumating si Wesley sa Moravia at nakarating sa kinaroroonan ng taong gumawa ng bala ni Cross. Tumakbo ang lalaki at hinabol ni Wesley ngunit hindi nagtagal ay nahawakan siya ng baril, ngunit dumating si Fox upang iligtas siya. Hinihiling ni Wesley na malaman kung nasaan si Cross, kaya pumayag ang lalaki na mag-set up ng isang pulong. Dinala sila ng lalaki sa isang platform ng tren kung saan lihim silang maghihintay sa pagdating ni Cross ngunit tumakas ang lalaki. Naghabulan ng dalawa nang maramdaman ni Wesley si Cross na nasa tren at nag-iisa siyang sinundan ito. Ito pala ay isang bitag, dahil inayos ng lalaki at ni Cross na ihiwalay si Wesley kay Fox. Nasa cabin si Wesley na hinahanap si Cross na tumambang sa kanya. Nagpalitan ng mga bala ang dalawa na nagtagpo sa gitna. Si Fox, na humahabol sa tren sa isang kotse, ay nagawang ipasok ang kotse sa tren upang makasakay. Naging sanhi ito ng pagiging unstable ng tren at nang ginamit ng driver ang emergency brake, ang buong tren ay nagsimulang dumausdos sa isang bangin. Si Fox ay tumilapon mula sa tren ngunit nagawa niyang kumapit at umakyat. Malapit nang mahulog si Wesley nang nakakagulat na dumating si Cross para iligtas siya. Gayunpaman, binaril siya ni Wesley at ang tren ay nahulog sa kalaliman ng bangin na na-stuck sa pagitan nito. Nakaligtas si Wesley at handa nang tapusin si Cross nang sabihin niya kay Wesley na lahat ng sinabi nila sa kanya ay kasinungalingan. Ibinunyag niya na siya ang tunay na ama ni Wesley, ngunit namatay bago niya maihayag ang higit pa. Nagulat at nalilito, lumingon siya para lang makita si Fox doon na nagpatunay na nagsasabi si Cross ng totoo. Pagkatapos ay binaril niya ang salamin sa ilalim nila at nahulog si Wesley sa tubig kasama si Cross. Nagising si Wesley sa loob ng isang recovery bath sa isang apartment sa tapat mismo ng kanyang lumang apartment. Inihayag ng matandang lalaki mula sa Moravia na palagi siyang binabantayan ni Cross at nakita ni Wesley ang mga larawan niya noong bata pa siya sa paligid ng silid. Ibinunyag ng lalaki na nang umalis si Cross sa fraternity, sinimulan ni Sloan na tugisin si Wesley at palaging sinusubukan ni Cross na iligtas siya mula sa kanila. Si Wesley ay napuno ng pagkakasala at nanumpa ng kanyang paghihiganti. Inabot ng lalaki sa kanya ang isang tela at ibinunyag na sinimulan ni Sloan na ilagay ang sarili niyang mga target sa mga tela ilang taon na ang nakakaraan para kumita, kaya naman umalis si Cross. Sa sandaling mabasa ni Wesley ang tela na ibinigay sa kanya, napagtanto niya na ang pangalan ni Sloan ay lumabas sa tela taon na ang nakakaraan. Pumunta siya sa aparador ng kanyang ama at isinuot ang kanyang jacket. Nakahanap siya ng pinto sa isang lihim na silid na puno ng mga armas at iba pang mga gadget. Samantala, bumalik si Fox sa fraternity at ipinahayag na patay na si Wesley. Binabasa ni Wesley ang mga gamit ng kanyang ama nang mapadpad siya sa mga layout ng fraternity at nagplano ng pag-atake gamit ang mga daga na may mga bomba na nakatali sa kanila. Dumating si Wesley sa fraternity at binangga ang gate gamit ang isang truck ng basura. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang mga daga na nagsimulang kumalat sa buong compound. Pagkaraan ng ilang segundo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali at si Wesley ay nagpaulan ng mga bala. Sinimulan niyang pabilisin ang pagtakbo sa eksena, niligpit ang maraming lalaki. Pagkatapos ng laban, hinanap ni Wesley si Sloan ngunit nakasalubong niya ang butcher na nagsimulang umatake sa kanya gamit ang mga kutsilyo, nagawa rin nito na hiwain ang kanyang mga bala.
Hiniwa niya si Wesley, ngunit nabigo siyang tapusin at sa halip ay siya ang napatay. Si Wesley ay nagsimulang sumigaw para kay Sloan nang siya ay napaligiran ng mga assassin kasama si Fox. Ibinunyag niya ang kill order na may pangalan ni Sloan at kung paano ginamit ni Sloan ang fraternity para sa kanyang sariling kapakinabangan. Hiniling ni Fox kay Sloan na kumpirmahin ito, ngunit pagkatapos ay ibinunyag ni Sloan na ang bawat isa sa kanilang mga pangalan ay lumabas sa mga order ng pagpatay at iniligtas niya sila. Binigyan niya sila ng pagpipilian na sumama sa kanya at patayin si Wesley, o kitilin ang kanilang sariling buhay kung pinahahalagahan nila ang code. Ang iba ay nagbabalak na patayin si Wesley, ngunit nagpaputok si Fox sa paligid ng silid na pinatay ang lahat kasama ang kanyang sarili. Hindi nag-aksaya ng oras si Wesley at hinanap si Sloan ngunit nakatakas ito. Pagkalipas ng ilang linggo, isang lalaking kamukha ni Wesley ang nakitang nagtatrabaho sa opisina nang dumating si Sloan sa likuran niya. Lumalabas na si Sloan ay nahuli sa isang bitag at napatay tulad ni Mr. X sa pamamagitan ng isang bala na naglakbay ng milya-milya ang layo na pinaputok ni Wesley. At sa ganito nagtatapos ang pelikula. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.